dakilang Diyos bago sa ating pag-aaral. O mapagpala namin ang mga Diyos ng mga pangyarihan sila. Sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mahal na Panginoon, maraming pong salamat. Mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy pagkatipo ng iyong mga anak sa lugar na ito pang sama-sama kasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa lahat ng una yung tunay mananagawin na natapos sa lahat sa pagkilos mo na mainam sa aming kalagitan. Maraming salamat sa iyong matamis at manapasensya na patuloy na pininarama sa iyong mga anak. Mahal na Panginoon. Sa oras na ito, sa iyong pag-aaral, ang masalita, mahal at patawarin mo kami sa lahat na iyong pagkukulang, lalo tigil na iyong malingkot sa ganang akin, wala pong magawa. Ikaw po maglagay ng masita sa aking labi at bukas ang puso't pag-unawa ng lahat na aking minamahal ng mga kapatid na narito at alam mga hadlang gawa ng kaaway din masong unbelieving doubt. Hindrances cast out in the mighty name of Jesus and anoint your in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you po mga minamahal, makabalik po sa inaupuan. At bago po lahat, ang aking pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdakila, ay wala pong iba kundi sa ating nag-iisang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. And I will give double honor and respect toward the dear beloved honorable parents in the Lord. We always treasure the blessed preaching of their beloved honorable evangelist with the Estrada Almeida. Also to their beloved honorable son, Pastor Ines Almeida. At ako din po ay nagpapaabot ng pagrespeto at paggalang sa lahat po ng Almeida family, the beloved children, ating beloved parents in the Lord. Purihin nating mahal na Panginoon at sa lahat po ng aking magkapwa, magagawa, to all my beloved co-preachers, elders, members, instrumentalists, at sa lahat po ng ating minamahal, mga kapatiran na ating pong kapiling, mga minamahal sa umaga ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lahat magsabing, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal, ay mag-aral na masita ng ating dakilang Diyos. At sikapin po natin na tayo po gising na gising, mga minamahal. Amen. Lahat ng gising, sumigaw ng praise the Lord! Amen. Yung mga natutulog, huwag rin natin pasigawin. Baka magulat po sila. Amen. Pero alam ko, walang matutulog ngayon. Dahil maraming nag-aabang mga minamahal sa super typhoon. Pero huwag nating intindihin yan. Basta sabi natin, beloved parents in the Lord, mga minamahal, kapag tayo po ay empower ng Holy Spirit, mga minamahal, wala tayong katatakutan. Amen? Dahil meron tayong Diyos na pinagkakatiwalaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po sabing Amen. Praise God. Puri natin mahal na Panginoon, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal, ay mabukas sa ating mga banal na kasulatan. Kindly, pakibasa po dito sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 16 hanggang 18. Kindly po. Ayon po dito sa aklat ng Juan, ang kapitulo po ay 14 at ang mga talata po ay 16 hanggang 18. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. 18. Hindi ko kayo iiwan mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain po pagbasa ng bansita natin dakilang Diyos. At bago tayo magpatuloy, binabati ko rin lahat ng ating mga kapatiran, mga minamahal, na nanonood sa ating webcast, mga minamahal, praise the Lord, sa ating live. Mga minamahal ko, meron tayong kapatid ngayon na nanonood sa dako ng Amerika, mga minamahal. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, ating beloved sister, pangalan nito, Tantug. Anong first name niya? Blood Sister Nida Tantug, mga minamahal. At ayon doon sa kanyang komento, mga minamahal, nagpapasalamat siya sa mahal na Panginoon, sa lahat ng pagpapala, pag-iingat sa kanyang buhay. Dahil narinig naman natin yung kanyang patotoo, mga minamahal. Dating walang makain.
Pero doon sa mga pagkakataong ngayon, sa sitwasyon ng kanyang buhay, ay doon mismo ay kumilos at naghimala ang mahal na Panginoon. Mantaki mo, maghukay ka ng kamote. Ako magsasaka ako, nagbubukid sa dako ng Samar, kung tawagin doon, pag nagpupunta kami sa bundok para manguha ng mga kamuting kahoy, ng saging, ng sino nakakalam dito ng mga taga-probinsya, mga taga-Bicol, Samar, yung tinatawag na palawan. Yan. Pagka pumunta kami sa bundok noon, tatawag namin doon, nag-uuma. Yan. Puntakay mo doon sa kanyang paghukay sa kanilang bakura, sa kamote, singlaki ng kaldero. Amen. O ngayon, sabi natin, mga kapatid, siya nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala sa kanyang buhay, sa pag-iingat sa kanyang buhay na mahal na Panginoon. Dahil ngayon, mami na mahal, andun na siya sa dako ng Amerika. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya sa isang Kristiyano, pagka empowered ka, mami na mahal, ng Holy Spirit, kahit anong pagsubok, trial sa dadanasin mo sa mundong ito, may kalakasan ka pa rin. Amen? Lahat magsabing amen. Hindi ka natatakot. Amen. Kaya sa umaga ito, mami na mahal, pambagatan natin ang ating pag-aaralan na empowered by the Holy Spirit. Pinalakas ng banal na Espiritu. Amen? Sabi doon sa 14 verse 18, I will not leave you comfortless. I will come to you. Sabi ng mahal na Panginoon. Diba? Sa panahon natin ngayon, mami na mahal, napakadaling manghina sa mga sitwasyon ng buhay, sa trabaho, sa hanap buhay, sa pamilya, o sa ministry. Amen? O kahit sa personal na buhay, pero bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo iniwan niya ng walang tulong. Amen? Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng banal na Espiritu, hindi lamang para tayo ay aliwin, kundi upang bigyan tayo, mami na mahal, ng kapangyarihan na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Di ba? Kung papansinin natin, mami na mahal, ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, kung walang Holy Spirit, kung wala ang banal na Espiritu, mami na mahal, hindi mo kayang maglingkod ng patuloy sa mahal na Panginoon. Sa kabila, nandyan ang lahat ng tukso ng kaaway, andyan ang pangaakit ng kaaway, nais kang pabalikin sa iyong lumang buhay, mami na mahal. Pero dahil sa Santong Espiritu, sa makapangyarihang Espiritu ng Diyos na nasa atin, mami na mahal, tayo po'y nakapagpapatuloy. Amen. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, mga minamahal, hindi na natin kailangang umasa lang sa sariling lakas po natin. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin, sa tagal ko ng paglilingkod sa mahal na Panginoon, alam ko na yan. Kayang-kaya ko na yan. No worry. Baka sinasabi mo lang yan, pero pinagtatawanan ka na ni Taning. Amen. Magaling na ako. Mga minamahal, apelido lang ang alam kong magaling. Pero pag Kristiyanong totoo ka, gumagaling ka dahil mayroon kang humility. Pero kung nagmamalaki ka, mga minamahal, wala kang panama sa dyablo kapag kulang ka sa panalangin. Amen? Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya bilang mga Kristiyano, hindi natin kailangang umasa sa sarili nating lakas. Amen? Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng banal na Espiritu upang bigyan tayo ng kapangyarihan. Lahat magsabing amen. Tapang at gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Amen? Kaya kung wala yan, mga minamahal, ang Holy Spirit sa buhay natin, kung hindi tayo empowered ng Holy Spirit, mga minamahal, magiging useless ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Magiging useless ang ating paglakad. Amen? Pero kapag empowered ka ng Holy Spirit, mga minamahal, andyan, ginaguide ka lagi ng mahal na Panginoon. Saan ka man tutungo, ano man ang iyong gagawin, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. The Holy Spirit is empowered us to live victoriously. Amen? Sabi ng Romans, kindly, chapter 8, verse 11.
Dito po sa aklat ng Romans chapter 8 verse 11. Ngunit kung ang espiritu ni yaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. Amen. Amen. Let magsabing praise the Lord. If the spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He will raise Christ from the dead. He will also give life to your mortal bodies. Amen? Kung ang Espiritu daw ng Diyos na bumuhay sa ating pinakamamahal na Jesucristo mula sa mga patay ay nananahan sa atin, mga minamahal, siya ring magbibigay buhay sa ating mga katawang lupang ito. Amen? Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin, mga minamahal, na tao ka lang. Amen? Hindi mo kayang labanan ang mga gawa ng kaaway, mga minamahal. Tandaan natin, kung tayo may Espiritu ni Kristo, mga minamahal, anumang bagay na pinagtagumpayan na mahal na Panginoon, dahil anak ka ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, mga minamahal, magiging mananagumpay ka rin. Amen? Kaya kapag empowered ka ng Holy Spirit, mga minamahal, mamumuhay ka ng matagumpay na Kristiyano. Lahat magsabing, praise the Lord. Lumalaon ka sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon, nagiging malago ka lalo. Mga minamahal, hindi ka nagiging bansot. Ika'y nagiging mabungang Kristiyano. Lahat magsabing amen. Ang parehong Espiritu na bumuhay sa ating mahal na si Kristo ay nasa atin din. Amen? So, ibig sabihin, anumang kahinaan, anumang kasalanan o takot, mga minamahal, kayang baguhin ng Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi tayo tinawag ng Diyos para mabuhay sa takot o sa kasalanan, kundi tayo, mga minamahal, ay mabuhay na matagumpay. Amen. May kalayaan, mga minamahal, sa lahat ng bagay. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. May kalayaang gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi ka kailangang kulungin ni Satanas sa iyong mga kahinaan, mga minamahal. Amen. Dahil kung may Espiritu ka ng Diyos, malaya ka gawin ang nararapat at kalugod-lugod para maluwalhati ang pangalan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. The Holy Spirit gives us boldness to serve. Amen? Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, mga minamahal. Kindly pakibasa po. Ang ikaw sulat ni Pablo kay Timoteo, ang kapitulo 1, ang talata ay 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! For God has not given us spirit of fear, but of power, love, and sound of mind. Amen? Yan ang ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Kapag pinupuno tayo ng Espiritu Santo, nawawala ang takot. Amen? Nawawala ang takot para magpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Kahit anong kahirapan yan, kahit anong hinaharap natin, anumang darating na dilubyo sa buhay natin, mayroon kang katapangan na harapin sapagkat nasa iyo ang banal na Espiritu na mahal na Panginoon. Pinalalakas ka ng Santong Espiritu ng Diyos. Lahat magsabing amen. Nagkakaroon tayo ng tapang na maglingkod. Amen? Lahat magsabing amen. Nagkakaroon tayo ng tapang na magpatawad. Amen? Iba, magpatawad lang, hirap ang gawin. Amen ba? Amen. Ano bang masama kung magpatawad ka? Di makalaya ka sa galit. Amen? Makalaya ka rin sa pagkakasala, mga minamahal. Amen. At higit sa lahat, magsalita ng katotohanan. Amen? Para sa salita ng mahal na Panginoon, ipatotoo ang kabutihan ng Diyos. Minsan ito po'y napakahirap sa ilang mga Kristiyano na pinaghimalaan ng mahal na Panginoon. Amen? Tandaan po natin, mga minamahal,
ang bagay na gagawin natin para maluwalhati ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon ay nakalulugod sa kanyang dakilang pangalan. Lahat magsabing amen. At pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Dahil kung si Pedro nga, minsan dumating, natakot din siya. Itinanggi ang ating mahal na Panginoon Kristo. At naging matapang na tagapangaral matapos siyang mapuspos ng Espiritu. Amen? So ganun din tayo. Minsan mga dumarating sa atin na tayo po ay nanghihina, nagkakaroon ng takot, mga minamahal. Pero sa oras na mapuno tayo ng banal na Espiritu na mahal na Panginoon, lagi natin nadarama ang presensya ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po ay nagkakaroon ng katapangan para lalong ipangaral ang salita ng mahal na Panginoon, magdala ng mga kaluluwa sa paanan ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Ano pa mga minamahal? The Holy Spirit transform our characters. Amen? Basahin muna natin sa Galatians chapter 5, verse 22 up to 23. Kindly. Sa aklat po ng Galacia, Kapitulo 5, ang talata po ay 22 hanggang 23. Tatapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Amen. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Amen? Hindi lang kapangyarihan ang ibinibigay ng Espiritu Santo. Lahat magsabing amen. Kundi pagbabago ng ating puso. Kapag pinahintulutan natin siya na kumilos sa atin, mga minamahal, nagiging mas mapagmahal tayo. Amen? Mapagpasensya, mapagpakumbaba tayo, mga minamahal. At tunay na empowered Christian ay hindi lang malakas, kundi Christ-like. Amen? Namumuhay na ayon sa pamumuhay, paglakad ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Mayroon kang pagpipigil, mga minamahal. Alam mong mali, alam mong hindi tama, mga minamahal. Magkakaroon ka ng pagpipigil dahil empowered ka ng Holy Spirit. Pero ang isang Kristiyano hindi powered ng Holy Spirit, hinahayaan niyang dumaloy ang kasalanan sa kanya. Pero pag empowered ito ng Holy Spirit, ang Kristiyanong ito, mga minamahal, hindi niya hayaan na magtagumpay ang kasalanan, kundi imbis magtagumpay ang kalooban ng mahal na Panginoon sa kanyang buhay. Let magsabing, praise the Lord. Bakit nagiging empowered ang isang Kristiyano? Ano ang kulang sa kanya? Salita ng mahal na Panginoon. Di ba? Ano ang sabi ng Josue? Kindly, pakibasa, pakisingit mo ito. Josue 1:9, kindly, tama? Sa English mo na Tagalog. Josue 1:9. From the book of Joshua, chapter 1, verse 9. Have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Amen. Amen. Pakibaba sa 8. From the Pakibaba book sa of Joshua chapter 1 verse 8. This book of law shall not depart out of thy mouth, 8. Yes. but thou shalt meditate therein a day and night, that thou mayest observe to do according to all the written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Amen. Yes. Kindly, sa Tagalog.
Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 1, talata po ay 9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni maglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo, saan ka man pumaroon. Dito po sa Josue, Kapitulo 1 at talata po ay 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Di ba? Malinaw, mga minamahal. Have not I commanded thee, sabi ng mahal na Panginoon kay Diyos, kay Josue. Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee. Wheresoever thou goest. Sa 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Amen. Ang problema sa atin, ang katuwiran ng iba, ang book of law nila, nasa cellphone na. Ang problema, pag binuksan ng cellphone, hindi naman Bible apps ang tinitingnan. Anong tinitingnan? Ano pong tinitingnan? Ha? Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Amen ba? Search ng kung ano-ano. Nasabi, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shall meditate. Yan ang problema. Hindi na kasi nag-meditate. Amen. Puro social media na ang minimeditate. Kaya napupuno na kung ano-anong bagay ang ating puso't isipan. Kaya maraming Kristiyano, maminamahal, hindi nagiging empowered ng Holy Spirit. Nadideceive ng kaaway. Lahat magsabing amen. Nasabi pa rito, meditate therein day and night. Amen. Mabuti pa sa Facebook, sa YouTube, day and night, present tayo. Kaya ngayon, madaling makita pag ang tao nasa social media. Ano nakalagay sa Messenger? Ano yan? 20 minutes. 20 minutes, ano yan? Active. 30 minutes ago, active. Amen po ba? Di ba? Ang sabi pa, thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy ways prosperous, and then thou shalt have good success. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So kung gusto mo na ikaw ay maging empowered ng Holy Spirit, mga minamahal, itong salita ng Diyos, mga minamahal, ay lagi mong pag-aaralan. Lagi mong i-meditate, mga minamahal. Amen. Huwag mawawalay sa iyong puso't isipan, sa iyong bibig, mga minamahal. Lahat magsabing amen. Kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod at gawin ayon sa lahat ng nakasulat dito, ang sabi. Lahat magsabing amen. Pag hindi mo ginagawa yan, mga minamahal, ay hindi mo nga masusunod. Kasi yun ang sinabi. Amen? Pagbubulay-bulayin mo araw at gabi. Pag binubulay mo araw at gabi yan, may mga panahon na si Satanas ay dumarating para ikaw ay gawa ng hindi tama, para paisipin ka ng hindi tama, o para paggawin ka ng hindi tama. Pero dahil nagbubulay-bulay ka sa salita ng mahal na Panginoon, masigit mo susundin ang kalooban ng mahal na Panginoon para mabuhay ka, magtamo ka ng mabuting wakas sa mundong ito. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya hindi lang kapangyarihan ang ibinibigay ng Espiritu, kundi pagbabago ng puso. Amen? Kapag pinahintulutan natin siya na kumilos sa ating nagiging mas mapagmahal tayo, magpagpasensya, mapagpakumbaba. Amen?
Ang tunay na empowered, tandaan natin, na Kristiyano, mami na mahal, ay hindi lang malakas, kundi namumuhay ayon sa pamumuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Kaya, the Holy Spirit equips us with spiritual gifts. Amen? Amen. Sabi ng 1 Corinthians chapter 12, verse 4 up to 7, kindly. Dito po sa unang Korinto, ang kapitulo po ay 12, versikulo po ay 4 hanggang 7, sabi mga ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat isang espiritu. At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat isang Panginoon. At may iba't ibang paggawa, datapwat isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Amen. Datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang pagkahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Kindly pakituloy po yung basa sa mga talata. Kindly, sino pwede? Tuloy ang basa, praise the Lord, sa unang Korinto, kapitulo 12, ang talata ay 8. Praise the Lord. 4? O, sige, 8. Sa 8. Praise the Lord. Sapagat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan Yes. at sa iba ay ang salita ng kaalaman, ayon din sa Espiritu. At sa iba ay ang pananampalataya, sa gayon ding Espiritu, at sa iba ay ang mga kaloob na nagpapagaling sa iisang Espiritu. Yes. Tuloy ang basa. At sa iba ay ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba ay hula, at sa iba ay ang pagkilala sa Espiritu, at sa iba ay ang iba't ibang wika, at sa iba ay ang pagpapaliwanag ng mga wika. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Tuloy ang basa. Yes. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagabat marami ay iisang katawan. Gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, Yes. maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinapainom sa isang Espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroroon ang pangamoy? Datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap na katawan ayon sa kaniyang minagaling. Amen. At kung ang lahat nga ay pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan? Datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. Amen. At hindi nakapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan, at hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi, kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. At yaong mga sangkap ng katawan na inaakala nating kakaunti ang kapurian, sa mga ito ipinagkaloob natin ang lalong saganang papuri. At ang mga sangkap nating mga pangit ay isang may lalong saganang kagandahan. Amen. Yaman ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan, datapwat hinusay ng Diyos ang katawan na ibinigay ng lalong saganang puri yung sangkap na may kakulangan. Amen. God bless you. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord.
Sa pamamagitan ng Santong Espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin, anumang bagay, mga minamahal, ay kaya niyang baguhin sa atin. Amen. Lahat magsabing amen. Kung ating mga lakad ng araw papunta sa mga walang kabuluhang bagay, mga minamahal, aalisin na yan ng Santong Espiritu. Amen. Ang ating mga pananalita, ang ating mga mata, ang ating mga kamay, gumagawa na hindi na rapat sa paningin ng mahal na Panginoon, babaguhin yan ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, if any man be in Christ, is a new creature. All things are possible. Behold, all things are become new. Nakalulungkot naman, kung nandito ka na, mga minamahal, ay gumagawa ka pa ng bagay na hindi ka lugod-lugod sa mahal na Panginoon. Isa lang ang ibig sabihin, hindi ka empowered ng Holy Spirit. Amen. Dahil pag empowered ka ng Holy Spirit, mga minamahal, kung dito ka na, pinagpala ng mahal na Panginoon, para lalong mabago at tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan, hindi ka kayang agkawin ni Satanas sa kamay ng mahal na Panginoon. Amen. Lalo kang nagiging matatag, lalo kang nagiging matibay. Kaya pasalamatan natin kung sa mga panahon na nandun tayo sa ating mga kahinaan, andiyan ang mga paglilinis at pagtutuwid ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, ganyan ka kamahal na mahal na Panginoon. Amen. At dapat nating pahalagahan ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Kaya sabi nga ng Biblia, huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Paano na ipighati ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon? Pagka mas binibigyan natin ng priority ang mga kalayawan kaysa sa pagrelasyon natin ng taos-puso, buong katapatan sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya lahat tayo mayroong espiritual na kaloob. Amen. Spiritual gift mula sa Diyos, mga minamahal. Maaring sa pagtuturo, pangunguna, anumang bagay na pwede tayong gamitin ng mahal na Panginoon. Amen. Pagtulong o pagpapagaling. Amen. Lahat magsabing amen. Sa ating church, mga minamahal, magamit tayo sa gawain, sa ubasan ng mahal na Panginoon. Mayroon tayong mga kaloob na binigay ang mahal na Panginoon sa atin. Kailangan gamitin natin yan. Amen. Sa gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Ginagamit ito ng Diyos para palakasin ang church at abutin ang iba. Lahat magsabing amen. Kasi nakaka-bless minsan, mga minamahal, nakikita mo isang tao, umahal mo sa buhay, dati walang pakinabang, walang kabuluhan ang ginagawa, pero ngayon ginagamit sa ubasan ng mahal na Panginoon, di ba? Mabibless ka. Amen? Nagiging pagpapala tayo sa iba. Lahat magsabing amen. Dati kaibigan mo talagang walang ginawa kundi magpasaway, mga minahal. Pero ngayon, grabe ang paggamit sa gawain ng mahal na Panginoon. Di ba? Nabibless po tayo. Dati mga kabataan, naglalaro lang dyan sa labas ng church, mga minamahal. Pero ngayon, nandito na, nagpapaawit na, mga minamahal. Amen? Minsan, na sumasakit ng ulo mo para sawayin, pero ngayon nakikita mo ginagamit sa ubasan ng mahal na Panginoon. Dahil naging empowered sila ng Holy Spirit. Pinahalagahan nila ang mga pangangaral, ang mga pagtuturo, mga minamahal. Ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya, ganun din, nagiging kalakasan sila ng mga Kristiyano, mga minamahal. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ngayon, kung mayroong minsan dumarating sa buhay na nililinis at tinutuwid ng mahal na Panginoon, ipanalangin natin. Huwag na natin questionin. Amen? Bakit si so and so hindi na gumaganap sa kanyang ginagampanan? Maaring nasa mga paglilinis. Amen? Sabi ng ating beloved minister Pogs, ating beloved Wildy James, beloved minister Wildy James Almeida Jr. Alala ko, mayroong isang hindi rin po biro ang tungkulin sa banal na iglesia. Hindi na nakitang tumugtog. Abay, nagtatanong-tanong pa yung isang ginagamit din sa ubasan ng mahal na Panginoon. Ang ginawa ng beloved children, pinatawag. Brad, kung ano ang nakikita mo, huwag ka nang magtanong. Basta manalangin ka na lang. Ipag-pray mo na lang ang kapatid natin sa mahal na Panginoon. Tama naman. Amen?
Dahil sabi nga ng Bible, huwag mong isiping nakatayo ka ngayon. Dahil baka biglang dumating sa iyo ang pagkabuhan. Amen? Dahil pag empowered ka ng Holy Spirit, lahat ng bagay maunawaan mo. Amen? Lahat ng bagay kaya mong gawin para ipanalangin ang iyong kapwa na dumarating sa paglilinis, pagtutuwid na mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Kaya pag empowered tayo ng Holy Spirit, mga minamahal, walang anumang bagay na gawa ng kaaway na maaring magpabagsak sa iyo dahil kapag empowered ka ng Holy Spirit, mamumuhay ka ng matagumpay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Kaya ang conclusion, mga minamahal, to be empowered by the Holy Spirit means living in God's strength, not our own. Amen? Nabubuhay tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hindi nasaganang atin, mga minamahal. Hindi na sa sarili nating galing kung anong pinag-aralan natin, kung anong kakayanan natin. Hindi na dahil doon, kundi dahil na sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, dahil na sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pansinin natin, yung mga Kristiyanong talagang may init sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, bago tutungo sa isang lugar o bago magdidesisyon, mga minamahal, ang kanilang bukang bibig kung kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil kapag yun ang ating laging katuwiran, pagkalooban ng mahal na Panginoon, sigurado 100% higit pa, mga minamahal, hindi ka mapapahamak dahil guided ka ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Ano pa, mga minamahal? Speaking with boldness, not fear. Amen? Speaking of boldness, not fear, mga minamahal. Sabi, pagsasalita ng may katapangan, walang takot. Hindi ka na mahiyang mag-share ng Word of God. Amen? Hindi ka na mahiyang ipatotoo kung ano yung buhay mo dati. Amen? Yung iba, nahihiya pa kung ano kung na ipatotoo yung kanilang buhay dati. Anong kinahiya mo? Amen? Kalawalhatian yan para sa mahal na Panginoon dahil binago ka ng totoo ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Kailangan, ipatotoo mo yan para lalo kang palayain ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Dahil kapag empowered ka ng Holy Spirit sa iyong lumang buhay na binago ka na ng mahal na Panginoon, nagiging pagpapala ka sa iba. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Reflecting the character of Christ, sumasalamin na sa iyo. Sumasalamin sa katangian ni Kristo. Amen? Amen. Lumalakad at namumuhay ka na ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag empowered ka ng Holy Spirit, mga minamahal. Last, serving with love and spiritual gifts. Naglilingkod na may pagmamahal sa Diyos. Pag sinabing may pagmamahal sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ginagawa mo kung ano yung nais sa mahal na Panginoon sa buhay mo. Kung ano yung pangungusap na mahal na Panginoon, sinisikap mo na ito'y maganap, magampanan, mga minamahal. Amen. May mga espiritual na kaloob sa iyo, mga minamahal. Hindi mo hinahayaan na huwag magamit ito. Amen. Kundi, pinagsisikapan mo na lalo ka pang gamitin ng mahal na Panginoon at sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin dakilang Diyos. Naglilingkod ng may pagmamahal at may espiritual na kaloob. Amen. Hindi ka na kontentong nakaupo ka lang. Amen. Darating ang panahon, pag tinawag ka ng mahal na Panginoon, magpapahalaga ka sa tungkulin na ibinigay ng mahal na Panginoon sa buhay mo. Palakpakan natin dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! At tandaan natin, mga minamahal, hindi sa pamamagitan ng ating kalakasan, ni ng ating posisyon, ng ating karunungan, anuman ang ating narating sa buhay. Amen. Kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nasa atin.
Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Para magawa natin maging matagumpay na anak ng Diyos. Amen? Para tayo ay maging tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? Lahat yan ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon na nasa atin. Amen? Makapaglingkod tayo na may katapangan. Amen? Huwag matakot sa lahat ng ginagawang pananakot ng kaaway para tayo tumigil sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Mayroon tayong totoong pagbabago kapag tayo empowered ng Holy Spirit, mga minamahal. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. At pinalalago tayo ng mahal na Panginoon sa araw-araw nating pamumuhay. Basahin natin huling talata, mga minamahal. Zechariah chapter 4, verse 6. Maganda po yung ating mga awit at manunugtong. Dito po sa aklat ng Zechariah, chapter 4, verse 6. Nang magkagayoy siya'y sumagot at nagsalita sa akin, na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel, na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon at magsabi, praise the Lord! Not by might, not by power, but my spirit, but by my spirit, says the Lord. Amen? Said the Lord Almighty. Yan ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Amen? Yan mahalaga at tayo empowered ng Holy Spirit, mga minamahal. Amen? Dahil lahat kaya mong mapagtagumpayan sa mundong ito habang tayo naghihintay sa nalalapit na pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? Kung darating ang mga sakuna, anumang bagay na darating sa mundong ito, pag empowered ka ng Holy Spirit, mga minamahal, wala kang katatakutan. Lalo ka pang pinatatapang na mahal na Panginoon. Amen? Ang nagiging resulta, isa kang Kristiyanong namumuhay ng may tagumpay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Tayo po umabit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, there is Jesus. There is Jesus, hallelujah. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Yes, Lord. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. Hallelujah. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Come in your power. Yes, Lord. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I know to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you, I feel your power in. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power.
to love you more. Hallelujah. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares, yes, Jesus. Where I can see your Hallelujah. face. I worship you in spirit. Yes, there is Jesus. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power when you, there is Jesus. Your spirit. Where I can see your face. Hallelujah. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Hallelujah, hallelujah. Oh God, Holy Spirit, follow me now. Bring up I need your anointing, come in your heart. Oh, I love you, Holy Spirit. You captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. Hallelujah. Hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares in this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Praise you, the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, tayo po'y dumako sa pananalangin, sa pangkalatang panalangin, mga minamahal.
Sa lahat po ng narito, magkaisa po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kung ano man po ang kahilingan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, idulog po natin sa ating Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, magkaisa po tayong manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Mahal namin Panginoong Jesus, narito po kami sa aming mga pangkalatang panalangin, mahal na Panginoon. Ano man po ang pangangailangan ng aming mga mahal na kapatid, ipagkaloob mo po sa kanila sa mahimalang kaparaanan. Ito may kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kalutasan ng mga problema. At gayon rin po, mahal na Panginoon, sa unang panalangin ng aming beloved pastor, dinadalangin rin po namin ang lahat ng mga beloved children ng aming beloved pastor, Wildy Stradal Meda, na patuloy mo po ibus ang masaganang pagpapala sa kanila, gayon rin po ang kalakasan ng kanilang mga pisikal na pangatawan at ang karunungan sa patuloy na pamumuno sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo po ang bawat isa amin in the mighty name of dearest Jesus, we pray. Mga minamahal, sa lahat po ng may mga karamdaman pagan sa mga oras na ito, ilagay po nila ang kanilang kanang kamay sa kanilang ulo at ang isang kamay naman po ay sa parte ng karamdaman, parte ng katawan na may karamdaman, mga minamahal, praise the Lord. At sa lahat po na may mga problema, itaas po natin ang ating dalawang kamay at sama-sama po nating sawayin ang lahat po na nagpapahirap sa atin, mga minamahal. O mahal naming Panginoong Jesus, narito po ang iyong mga anak. Sama-sama namin sinasaway ang lahat ng mga uri ng sakit karamdaman, mga kahinaan, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Lahat ng uri ng sakit karamdaman, kahinaan, cast out, in the mighty name of dearest Jesus. Lumayas kayo lahat ng uri ng sakit karamdaman, in the mighty name of dearest Jesus, we pray. Amen and amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. At kung tayo po ay nakisa sa ating masiling, mga minamahal, tanggapin na po natin ang ating mga kahilingan, aliin na po natin ang ating mga kahilingan na tinupad po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang bawat isa po sa atin ay tatalong po tayo ng sabay-sabay at sisigaw ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal,